Okay mga kabads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, ang pag-uusapan po natin ay ang allegedly mga 20 influencer pages na tinanggal down kuno ng Facebook. So, siguro bago tayo muna pumunta dyan, I just wanna talk about first kung ano ba talaga ang galawan ng Meta at saka ng mga influencer. Kadalasan kasi ang ginagawa ng ibang mga influencer, lalong-lalo na kung mainit pa ang dance floor, is iti-take down nila or i-unpublish lang nila yung page nila, tapos tatanggalin nila yung mga questionable na content. And then after a week or two, ibabalik ulit yan. Case in point, na usong-uso to nung panahon ng reporta ng Facebook pages nung sa politika. Kunyari, yung mga page ni Mocha Uson or ni SAS, di ba? Ginagawa nila, itinatago muna nila yon essentially by unpublishing. Tapos, tatanggalin lahat nila ng mga information na hindi ka aya-aya doon or yung content na hindi ka aya-aya doon. Tapos pagka okay na ang lahat, ipapublish nila ulit. Kasi nga, totoo lang, mahirap kasi talaga mag-build ng audience, lalong-lalo na sa Facebook na sobrang sensitive sa mga bagay-bagay. Unlike yung ibang platforms tulad ng YouTube, mas madali kasi sa YouTube magstay sa YouTube kasi mas open dito eh. Or sa TikTok kahit papano, ngayon kasi mas lenient na sa TikTok. Pero sa Facebook talaga, medyo mahirap talaga yung meta dyan, okay? As in yung kung ano yung uso na content and kung ano yung bawal, paiba-iba talaga sila. Anyway, going back to the story, ang sabi dito ng Brigada PH, Facebook removes 20 influencer pages over illegal online gambling promotion in PH. So ang hirap kasi dito, lalong-lalo na halimbawa kay Boy Tapang, yung mga yung sa end screen nila, 'di ba? Pag nanood ka ng isang content nila, yung end screen nila may sugal doon. So ang gusto yatang mangyari ngayon ng nitong mga advocacy group na to, kasi advocacy group ang nag-report nito is is pati yon tatanggalin. So marami-rami yon kung ako yung kung tatanungin nyo, and siguro yung mga links din, 'di ba? Siguro kung yung mga datihan na links, siguro okay na yon kasi lipas na yon. Yung current kasi yung mahirap, yung as in yung kung kailan lang, 'di ba? Anyway, according to this, sa Brigada PH to, anuhin natin yung balita. Okay, sabi dito, social media platform has taken down 20 Facebook pages of Filipino influencer accused of promoting illegal gambling following a formal request from CICC. Okay, so I just wanna know kung sino tong 20 na to. Kasi, kunyari, tinignan ko yung kay Big Boy Cheng. Ito, Big Boy Cheng and Auntie Chu. Auntie Shu, okay? Ito kasi yung, kung hindi ako nagkakamali, dito sila nag-i-spin, di ba? Kung naaalala nyo to. Ito, mga giveaway na ganyan, di ba? Naalala nyo yan? Kasi, nung kinontent ko to last time, nakita ko talaga. Si Big Boy Cheng naman, sa tingin ko legit naman talaga yan na, ayan di ba, may ayan pa, kita nyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, may mga so ito hindi pa to tinatanggal, pero dun sa front nakatanggal na, di ba? Kasi this was last year ago, 36 weeks ago. Anyway, ang point dito, hindi accurate tong balita na to kasi sa 20 influencers na dyan, kasama dyan si Big Boy Cheng or yung Ecstasy niya na page na kung saan doon sila dati nag-i-spin. So I don't think na accurate yan, pero meron mga personalities like si Boy Tapang, si Mark Fernandez, and si Sashna Lapara na yung kanilang pages were being used to promote yung main page nila na tinatawag. Si Big Boy Cheng kasi at least na siguro na foresee niya na baka mag-iba yung meta ng meta at hindi na to pwede, di ba? So according dito, 20 daw yung nawala. Pero ang pinresenta lang nila ito, okay. Takedown was confirmed by advocacy group Digital Pinoy, which submitted initial batch of flag pages to CICC. Among the affected influencers were high-profile name Sashna Laparan, okay, and Boy Tapang, and Mark Anthony Fernandez, and Kuya Lex TV. Okay, ito lang yung gusto kong malaman dito mga lods kung gaano ka-accurate to. Kasi, ito lang as per experience pagka kasi may ni-report ka na page, merong update sa'yo sa ang Facebook na itong page na to ay ni-report, diba?
pwede kasing mangyari hindi ka makakuha ng report tas nawala na lang yung page. Ibig sabihin, in-unpublish niya. Ngayon, I don't really want to preempt this. Kung na-take down talaga, well, ganun talaga buhay, may ganun talaga. Eto, tingnan natin yung mismong page ng Digital Pinoys. Ito ba yon? Ayan, oh. Si Hypebeats, nandiyan. Tingnan natin si Hypebeats kasi pag up pa yung kay Hypebeats, si Aklas. Aklas! Takbo na, Aklas! Diba? Tingnan natin. Yung kay Awit G, alam ko, endorse for page deletion. Tingnan natin yung kay Hypebeats. Grabe naman, di ba? Hypebeats. Okay. Pag nandito pa yung kay Hypebeats, ibig sabihin, nagtatago lang yung mga yan. O, di ba? Ang tibay ni Hypebeats. Oh. Idol ko talaga si Hypebeats. Ang tapang eh. O, di ba? Hanggang ngayon, nagpo-promote pa rin siya ng sugal. Sana ma-realize mo, Hypebeats, na ang kalaban mo na ay hindi na tao, hindi na kaming mga influencer. Na actually ako, as someone na na-experience na yung pagpo-promote ng sugal, malaki talaga yung pera dyan. Nakaka-tempt naman talaga na mag-promote ng sugal. Totoo lang, mas mas paldo ka dyan kung iisipin mo. Siguro ako, naisip ko, ayoko na rin dyan kasi naawa din ako dun sa mga taong malululong sa ganyan eh. And especially kung bata yung audience mo. Kasi alam naman natin lahat na ang ML ay laro yan ng for all ages yan. And mostly naglalaro niyan is mga bata. So, ang akin lang kay Hypebeats, minarkahan ka na nitong mga, hindi yan. Minarkahan ka na nung Digital Pinoy, di ba? Ayan o, Digital Pinoy. Tingnan natin, Digital Pinoy. Saan ba yun? Digital Pinoys, nandyan ka na, oh. Nakamarka ka na dyan, oh. Ibig sabihin, kung ano man yung pinopromote mo, according sa kanila, bawal. Pero, meron pa rin. Pag inoperate ka ng gobyerno natin, tol, baka ma-freeze yung mga assets mo. Ayan, direkta na kita, tol. Kasi pag titignan nila yung assets mo, kung yung assets mo or yung bangko mo, nakita nila yung paikot ng pera doon, sobra-sobra, beyond 500,000 pesos. Yun, baka i-freeze yung mga ari-arian mo. Posible yun, tol. Wala kasi kung contact kay Hypebeats eh. And siguro itong sinasabi ko applicable din to doon sa mga naggaganito. Kaya ako takot din talaga ako mag-promote ng ganito eh. Kasi of course, kaya ko naman kasing kumita ng hindi ganito eh. Kaso nga lang talaga, knowing social media na kailangan, halimbawa yung kasuhan, mahal talaga yon. So, minsan talaga iisip ka ng paraan para pumera ka. Pero pagka ganito kasi, mas malaki yung mo dyan eh. Mas malaki yung yung liability mo dyan kapag sumabit ka. Tingnan mo nandito pa si Sash na, si Poy Tapang, si Mark Fernandez, and si Kuya Lek. Tingnan natin yung kay kay Aklas. Si Aklas, sana, oy Aklas. Oy, gising Aklas. Teka, share ko lang to. Okay. Aklas, okay. Pero palagay ko si Aklas naman yata nakatunog na rin yan eh. Kasi ayan, okay. May scatter siya rito eh, pero mukhang nag-delete na rin eh. Wala na nga, ayan na. Goods na yung kay Aklas, malinis na. Malinis na. Pwede na, palakpakan si Aklas. Buti ba si Aklas eh. Pero, sinasabi ko lang kasi si Hypebeats naman nakakausap ko yan noon eh. Pero syempre, iniisip ko lang din yung para sa inyo, 'di ba? Hindi naman porke kumikita kayo ng malaki diyan hindi na kayo pwedeng galawin ng gobyerno natin. Mas mahirap 'yan, tol. Legal fees pa lang 'yan, iyak na kayo 'di ba? And then paano pa kung i-sequester ng gobyerno yung assets nyo, 'di ba? Kasi lalong-lalo na kung nakitaan talaga nila ng may mga something diyan, 'di ba? I mean, sinasabi ko lang sa inyo yung posible nyong kaharapin sa mga ganito. Of course, ako naman, syempre sinabi ko nga sa inyo, di ba? Kahit hindi ka abogado, kailangan alam mo yung
kailangan alam mo yung mga consequences ng action mo. Hindi lang pwedeng awareness. Kailangan din, you should be accountable for what is gonna happen sa'yo kapag hindi ka tumigil. Ngayon kasi, hot topic kasi siya. Kung kayo ay nakikinig na sa akin ng matagal na, di ba sinasabi ko lagi sa inyo yan, na pwede tong election issue noon, tong sugal na to. Pogo siya, yung shape niya pogo nung election. Ngayon naman, ngayong darating na SONA ni Pangulong Marcos, ang shape nito is influencer sugal, 'di ba? So online sugal na yung shape niya ngayon na magiging topic malamang sa malamang or magiging centerpiece nung SONA ni Pangulong Marcos. So, all hands on deck to mga tol. Sinasabi ko lang sa inyo, mag-ingat kayo. Kasi hindi lang to kabuhayan yung pinag-uusapan dito Baka kalayaan nyo na yung nakataya dito. Ano kung mawala yung page nyo? Ang mas mahirap, nandyan pa yung page nyo, tapos nandyan pa yung ebidensya, tapos dadalihin kayo ng police, di ba? Or ng ating gobyerno, di ba? So, of course, I've said it before, it applies to all, sa lahat ng nagpo-promote ng sugal. I've been saying sa inyo to, lalong-lalo na ngayon, mag-ingat kayo. 'Di ba? Anyway, yun lang naman yung sa akin for today, gege mga lord.